Kagwapa sa mo president lagi. President na, president! President na! President na! Ay, ama president mo. Ay, nama president. Ay, nama presiden. Nama presiden. Okay lang, sir. Gusto ko. Picture, picture. Salamat sa iyo, ma'am. Pagtawad sa mga Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin dito sa iba't ibang clip ng video ni VP Sara Duterte. Short clip video ng ating mga kababayan na nakakuha no ng once in a lifetime na pagkakataon na makadaupang palad nila itong ating Vice Presidente. So salamat sa inyo mga kuya at ate sa pagbabahagi ng inyong naging karanasan no nang makita nyo itong Agila ng Davao. So bago tayo magsimula, credit to the owner muna sa lahat ng video clip o short clip video na nakuha natin sa iba't ibang platform na nagpapasalamat tayo sa kanila na ibinahagi nila itong kanilang mga videos nang makita nila itong si VP Sara Duterte at nais din nating ibahagi through our platform no para mas marami ang makapanood kung gaano ba talaga kamahal si VP Sara Duterte at kung ano ang ginagawa ni VP Sara Duterte at ng Office of the Vice President. Kagaya na lamang po ng isa sa mga video na ito na binisita po ni VP Sara Duterte yung lugar kung saan na landfall siguro itong bagyong Basyang no. Upon checking mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, sa sa Surigao del Sur naglandfall itong bagyong Basyang noong February 5 if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong mga kababayan no. Pero hindi ko alam kung kailan nagpunta si VP Sara Duterte. Pero mukhang fresh pa naman tong video na to mga kababayan no. At talagang nagpasalamat. Hindi maitago yung saya at tuwa ng mga kababayan natin diyan na mga binibisita ni VP Sara Duterte kasi talagang once in a lifetime lang halos yung pagkakataon na makadaupang palad mo yung vice presidente at saka presidente o sino mga government official na talagang bibihira lang talaga nating makita at malapitan dahil sa laki ba naman ng Pilipinas at sa dami ng kanilang mga trabaho ay hindi naman na yan babalik at babalik no. Kinakailangan din nila pumunta sa iba't ibang lugar para maikot at makamusta. Kaya yung pagkakataon na yan na makadaupang palad nila ang Vice Presidente ay napakapalad ng ating mga kababayan. No? Kasi personally mga kababayan, napakasaya no, na makita si VP Sara Duterte. Napakasimple na babae. No? At talagang hindi mo aakalain na alam mo yun parang Vice President ba to? Alam mo yun, parang hindi ka maiilang sa kanya mga kababayan na lumapit, magpakuha ng litrato. So grabe no, ilang beses na natin din nakita si VP Sara Duterte at meron din tayong mga ilang larawan na kasama din siya. At talagang proven and tested kasi ako ay magte-testify bilang taga-suporta din ni VP Sara Duterte ay talagang may personal experience tayo no sa kanya kung saan nais din natin makapagpakuha ng litrato kaya lang sa sobrang dami ng crowd sa sobrang dami ng tao mga kababayan ay halos na talaga tayo, makipagsiksikan na talaga tayo. Then eventually nakalayo sa akin si VP Sara Duterte. Then narinig niya siguro yung sigaw ko sa kanya na VP Sara pa-picture naman ganon. So agad-agad siyang lumingon at then kinuha niya yung cellphone ko at siya pa yung nagpicture doon kaya grabe mga kababayan hindi ko makakalimutan yung na yon yung araw na yon dahil kung tutuusin pwede naman na hindi na lumingon si VP Sara Duterte at siya ay magpatuloy na sa paglalakad pero still binalikan niya pa rin ako at thankful ako noon na napagbigyan tayo ng pagkakataon na makapagpakuha ng litrato. So sa susunod i-share ko sa inyo yung video kasi
yung picture kasi nasa isang cellphone ko ano yun, nakuha na-capture. So ayun mga kababayan, nakakatuwa lang kasi, may ganito tayong, leader 'no, na halos abot kamay na ninyo at, puwede niyong kausapin bilang isang kaibigan at hindi kayo maiilang. Yun yung pinakaimportante lalo na ngayon na nag-declare si VP Sara Duterte ng, intensyon niya sa pagtakbo bilang, presidente sa national election sa 2028, talagang ito yung nakikita kong malaking edge niya sa kanyang mga, magiging kalaban 'no. Kasi si VP Sara Duterte pangmasa talaga, eh. So hindi niya kinakailangan na maging, epal, hindi niya kinakailangang magpanggap na siya ay, makamasa, makabayan dahil talagang kitang-kita naman sa kanya 'no. On or, naka-on man yung, camera or wala, still, ginagawa niya pa rin yung, trabaho niya. Kaya nga kung mapapansin niyo mga kababayan 'di ba, majority ng kanyang mga nagva-viral na videos ay, talagang kuha lang ng mga ordinaryong tao or ilang mga mapagkakatiwalaang, media o yung mga ano talagang, network na mapagkakatiwalaan natin na nako-cover yung kanyang mga ginagawa. Kaya ayan mga kababayan, itong pagpapakita natin ng video ay isang pagpapakita kung gaano, tinatangkilik, minamahal ang, Duterte 'no, ang, ating, Vice Presidente. Kasi marami tayong nakikita sa social media na marami daw ang gusto na ipa-impeach itong si VP Sara Duterte. Pero hindi tayo naniniwala diyan mga kababayan kasi ano lang yan, parang mind conditioning lang yan, na may mga percentage. Maging si VP Sara Duterte nga hindi naman naniniwala sa mga numero kahit na sinabi sa kanya na front runner nga daw siya sa pagkapangulo sa darating na national election sa 2028 ay hindi siya naniniwala do sa numero 'no, pero naniniwala siya 'no, sa taong bayan na naniniwala na gusto siyang, lumaban sa kung ano yung, nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon at kung paano babaguhin at aayusin yung bansang Pilipinas. Kasi talagang, nakakatuwa 'no, yung kanyang naging interview last time sa SMNI na sinagot siya kung kaya niyang ayusin sa loob ng 6 na taon yung, bansang Pilipinas, yung naging problema ng ating bansa. So, diretso niya sinagot yun na mahihirapan 'no, at hindi kaya ang 6 na taon. It takes, 30 years 'no, sinabi niya nga 25 years ang pinaka-early na kung talagang puspusan, walang tigil, walang pahinga para makabawi ang, bansa. So imagine niyo 'yan mga kababayan, kaya dapat yung mga successor, yung mga susunod talagang magiging pangulo ay, meron silang alam niyo 'yun, yung pagpapatuloy, continuity na tinatawag. Kaya sinabi nga ni VP Sara Duterte kaya siya alyansa dito sa UNITEAM, dito nga kay Bongbong Marcos ay dahil dun sa tinatawag nating continuity at, unity 'no, dun siya nabudol, dun din tayo nabudol mga kababayan, sa part na yun na naniwala tayo na ipagpapatuloy ng administrasyon 'to yung mga nagawa ni PRRD na magaganda 'no, yung mga build, 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 yung mga iba pang mga proyekto na alam naman nila na makakatulong para sa taong bayan 'di ba? Sana hindi na lang nila pinulitika kasi may mga time siguro na, kung may personal silang galit 'di ba para hindi maalala yung, proyektong ginawa nitong taong 'to, ay, hindi natin ipagpapatuloy. Yung parang ayaw na makapag-iwan ka ng legasiya. Pero nakakaano, nakakagalit kasi taong bayan yung lugi mga kababayan sa pagkakataon na 'to. Okay, so ito namang last part ng video na 'to ay ito yung, rally 'no, ito yung parang anong tawag sa ganito, parang meeting de avance ng, mayor ng Maynila na si Yorme. Ayan yun, campaign na ano 'to, parang campaign na period nung, halalan noon sa Maynila. So inatenan ni ano yan, ni VP Sara Duterte at naging, speaker nga siya diyan. So, 'yan yung ano, pangatlo na pagkikita natin na personal kay VP Sara Duterte. Kaya talagang sobrang nakaka-amaze 'no, at ramdam ko yung tuwa at saya ng mga kababayan nating mga nakakita diyan at wala silang mapaglagyan. So, alam niyo yun, yung tuwang-tuwa sila, parang na-starstruck sila kay VP Sara, na imagine ninyo nakapunta sa lugar ninyo yung Vice Presidente 'no, na nasa hinagap
inyong pag-iisip ay hindi niyo ine-expect na mararating nila. Lalo na yung mga nasa bundok, mga liblib na lugar na talagang pinuntahan niya 'no. So, nakaka-amaze mga kababayan. Kaya good job kay VP Sara Duterte naway, hindi magbago at, gawin niya yung, nararapat para sa ating bayan. Kasi nakakapagod din na, puro na lang pangako, puro na lang, ano yun, puro na lang pambubudol yung ginagawa sa atin ng mga taong gobyerno. Puro pangako na aayusin, pagseserbisyohan, pero ang ending, eto tignan niyo yung mga issue na naman ngayon na mali-malitang mga, kickbacks 'no, na inihatid daw di umano sa mga congressman. So, at saka ilang mga personalidad diyan sa loob ng Malacanang, yung malalaking tao. Grabe 'no, hindi natin alam kung sino pa yung paniniwalaan natin sa panahon ngayon. Kaya ano lang, bantay lang tayo at be vigilant sa lahat ng mga, pagkakataon 'no, at 'wag tayo basta maniniwala mga kababayan sa ating mga napapanood na balita at, yung mga paninira laban dito sa mga Duterte. So tignan natin 'no, balansehin natin kasi at the end of the day tayo namang mamamayang Pilipino yung, ano dito, mananalo or matatalo. So again, maraming maraming salamat po sa lahat po ng may-ari ng video at sa lahat ng mga kababayan natin diyan na nanonood. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo.